Ang pag-ampon ng isang bata ay isang maganda at malasakit na hakbang na nagbibigay sa kanila ng bagong tahanan, suporta at pagkakataon na maging matagumpay sa buhay. Ngunit ibang kaso na kung ang mga taong nag-ampon ay nanlilimos gamit ang isang batang wala ng buhay. Ito si Landon Mason John Maluberti. Ipinanganak noong April 26, 2017 at inampon ni na Lauren, 34 years old, at Jacob Maluberti, 33 years old. Sila ay taga Delmont, Pennsylvania. Ang batang si Landon ay mahilig sa paglalaro ng monster trucks at kotse, pagkanta ng country music na malakas at pagkain ng pickles. Marami siyang kapatid. Ito'y sila Caden, Dylan, Annabelle, Liliana, isa pang Dylan, Joey Maluberti at Sophia Schmader. Bagamat hindi ito pinapubliko, maaring isipin na ilan sa mga kapatid ni Landon ay inampun din dahil sa pagkakaiba ng kanilang apelyido. Kung titignan, mukhang masaya ang pamilya na ninirahan sa iisang bahay sa East Pittsburgh Street. Ngunit biglang nagbago ang lahat noong January 30, 2023. Sa gulang na 5 taon, dinala si Landon sa AHN Hempfield Neighborhood Hospital. Ito'y sa Greensburg, Pennsylvania. Ang batang lalaki ay wala ng malay at ayon sa kanyang mga magulang na si Lauren at Jacob, ang bata ay nadudulas dahil sa isang virus na nakuha niya 1 buwan lang ang nakalipas. Ayon sa mga staff ng ospital, walang sense of urgency ang mag-asawa. Parang hindi sila concerned nang sila'y dumating sa pasilidad kahit pa ang kanilang anak ay nasa kritikal na kondisyon. Gayunpaman, mabilis pa sila sa kidlat nang sila'y gumawa ng isang GoFundMe page. Ito'y ilang araw lamang nakalipas na isugod si Landon sa ospital. Ito'y noong February 1, 2023. Ginawa nila ito para humingi ng suporta na pinansyal. Sabi nila, ang aming mahal na baby boy ay hindi responsive. Ang resulta ay hindi maganda. Kailangan naming ihanda ang sarili sa pinakamahirap na magiging kinahinatnan. Wala na ako masyadong masasabi dahil ang puso ko ay nababasag na parang 1,000,000 peraso ngayon. Dahil sa kritikal na kalagayan ng batang lalaki, dinala siya sa University of Pittsburgh sa Medical Center Children's Hospital para sa mas espesyal na pag-aalaga. Gayunpaman, ayon sa mga doktor, iba ang sinasabi ng katawan ni Landon kumpara sa iniulat ni na Lauren at Jacob. Nang tanungin kung paano nakuha ni Landon ang kanyang mga pasa at sugat na hindi konektado sa sintomas ng long haul virus o long COVID, ang mga ito ay mga sintomas pagkatapos magkaroon ng COVID. Iba't iba ang kwento na binibigay ng magulang, kabilang mga aksidenteng pagbagsak at paglikot daw ni Landon dahil daw sa kanyang mga issue sa pag-uugali. Sinabi ni Lauren sa medical staff na nadapa si Landon noong January 29. Kinabukasan napansin niyang sumusuka na si Landon at hindi maganda ang pakiramdam nito, kaya dinala niya ito sa ospital. Marami ang pasa ng bata sa kanyang maliit na katawan, hindi makahinga na maayos at may rotational head trauma. Pagkatapos na masusing pagsusuri, natuklasan ng mga doktor na may 3 magkaibang pagdurugo ang utak ni Landon. Ayon ito kay Dr. Michelle Clayton, ang utak ni Landon ay parang nawasak. Ipinahayag niya na ang kalagayan ni Landon ay nagpapakita ng pag-torture at sinabi na ang iba't ibang dahilan na inilalahad ni Lauren para sa mga pinsala ng kanyang anak ay hindi tugma sa medikal na ebidensya. Sa kasamaang palad, hindi nalabanan ni Landon ang kanyang mga nararamdaman at binawian ito ng buhay. Hindi siya umabot ng 1 linggo sa ospital. Siya'y tuluyan nang umalis noong gabi ng February 7, 2023. Ang kanyang pamilya ay nakalakap ng higit sa $5,000 o higit kumulang 270,000 pesos. Ito'y para sa kanyang burol bago tanggalin ang GoFundMe page. Hindi malinaw kung anong nangyari sa mga donasyon na iyon. Ayon sa kanyang obituaryo, ang lahat ng mga kaayusan para sa libing ay pribado dahil sa kahinahinala at hindi tugma ang kanyang mga sugat sa pahayag ng kanyang mga kinikilalang magulang ay inilipat ang katawan ni Landon sa pangangalaga ng Alani County Medical Examiner's Office para sa isang autopsy. Hindi nagtagal nalaman nila na hindi namatay si Landon nang dahil sa isang uri ng virus na sumira daw sa kanyang utak.
Ayon sa mga doktor, itinuturing na pagpatay ang kamatayan ni Landon at dumaan siya sa maraming pag-atake ng pisikal na kasabay ng hindi bababa sa 2 uri ng pang-aabuso sa emosyonal. Ang mga pinsala niya ay nagdudulot ng matinding sakit kasama ang pagbabawas ng kakayahan na tumayo, hindi na niya kayang kumain o uminom at pagkawala ng malay. Ayon sa pathologist mula sa Westmoreland County, may blunt force trauma si Landon sa kanyang ulo, leeg, katawan at mga dulo ng kanyang mga limbs. Mayroon din siyang mahaba at masusing medical interventions bago siya namatay at maraming pasa sa iba't ibang bahagi ng katawan. Kung magtatanong kayo kung paano nalaman ng mga profesional sa medisina na si Landon ay dumanas ng pang-aabuso bago siya namatay, maaring ito'y dahil sa kanyang thymus gland. Ang thymus gland ay matatagpuan sa dibdib, sa pagitan ng mga baga. Gumagawa ito ng white blood cells na bahagi ng immune system at tumutulong sa paglaban ng impeksyon. Ang thymus gland ay malaki sa mga sanggol at bata. Umaabot ito sa pinakamalaking timbang kapag sila'y nag-puberty at pagkatapos naman ng puberty, unti-unti itong lumiliit. Ngunit ang stress na dulot ng pang-aabuso ay maaring magdulot ng pagliit ng thymus gland ng isang bata. Dito nakita nila na si Landon ay may maliit na thymus gland. Sa katunayan, sa isang autopsy ng isa ding 8 years old na bata na inabuso ng kanyang pamilya ng ilang taon, natuklasan ang timbang ng thymus ng bata ay nasa 10 grams lang. Dapat tandaan na ang normal na 8 years old na bata ay dapat may thymus gland na may timbang na 100 grams. Bagamat hindi pa nailalabas ang final autopsy report ni Landon, maaring ito ay isang posibleng dahilan kung paano nila natuklasan na siya ay dumanas ng emosyonal na pang-aabuso kahit pa siya'y patay na. Lumipas sa maraming buwan, sa wakas, inaresto sina Lauren at Jacob. Noong July 27, 2023, si Jacob ay sinampahan ng isang bilang bawat krimen na kasong pang-aalipin, konspirasyon sa krimen at panganib sa kalusugan ng mga bata. Kasama ang 2 bilang na aggravated CA. Si Lauren ay nakaharap din sa parehong mga aligasyon ng kanyang asawa na may dinagdag na bilang na unang degree sa pagpatay. Ayon sa aligasyon, ang mag-asawa ay naghanap ng medikal na pangangalaga para kay Landon 1 araw lamang matapos siyang magdusa ng mga sugat na sa huli ikinamatay niya. Maaring tinawagan sana nila ang 911 agad, ngunit hindi ito nangyari. Kung ginawa sana nila iyon, maaring buhay pa si Landon. Ngunit mukhang sinadyang patagalin ang pagdurusa ni Landon. Bago ang pag-aresto sa mag-asawa ay in-interview ng Delmont Police Department ang maraming potensyal na saksi. Kabilang na mga kapatid ni Landon. Ayon sa mga bata, si Landon lang ang inuuntog ng kanilang ina dahil ayon sa kanila, ito lang daw ang hindi natututo sa kanyang mga leksyon. Saan mga kapatid, sinasampal daw ni Lauren si Landon gamit ang kamay, kutsara na gawa sa kahoy o kaya'y spray bottle. Isa sa mga bata ang nagsabi na mas lalo pang galit ang mama nila kay Landon habang siya'y sinasampal. Kapag pinapalo si Landon, pinapapunta ang ibang kapatid sa taas at ayon sa kanila, naririnig daw nila ang malakas na iyak ni Landon. Ini-interview rin ng pulis ang mga dating katrabaho ni Lauren na nagsasabing ayaw ng ina kay Landon at sinasabi na mahirap siyang mahalin. Ayon sa lola ni Landon na si Katie Jo Sheffer, hindi niya napansin na may mali kay Landon hanggang noong April 2022. Noong mga panahong iyon, hindi na raw pinapayagan ni Lauren ang lola na makita ang kanyang apo. Sinasabing masamang bata ito. Ayon sa lola, hindi sumasagot si Lauren kapag tinatanong niya kung pwede niya makita si Landon sa mga holiday. Sinabi rin ng lola na nagrereklamo si Lauren na sinasabi ni Landon kay Katie Jo na mahal niya ito, ngunit hindi daw ito nagsasabi sa kanyang ina. Dagdag pa, ginawa ng mag-asawa ang kanilang sariling kapahamakan. Ang forensic investigation ng cellphones nila Lauren at Jacob ay nagpakita ng mga text messages kung saan paulit-ulit na pinapahayag ng mag-asawa ang kanilang hindi pagkakasundo kay Landon. Ayon kay Delmont Police Chief TJ Clore, sa 25 years ko sa Delmont Police Department, hindi pa kami nakakakita ng ganitong pangyayari.
Lahat ng opisyal sa Delmont Police ay nagtrabaho na mahabang oras para sa kaso na ito, kasama na ang District Attorney's Office. Nais kong pasalamatan ang komunidad ng Delmont sa kanilang suporta at pasensya habang inimbestigahan pa namin ang kaso na ito. Sa wakas, nais ko ring pasalamatan ang District Attorney na si Nicole Zarelli at ang kanyang team para sa kanilang suporta at resources na nagbibigay daan para sa pag-aresto na ito. July 28, 2023, nagkaroon ng press conference si District Attorney Nicole Zarelli upang kumpirmahin ang mga kaso laban sa mag-asawa. Inaresto si Lauren at Jacob Maluberti ng Delmont kaugnay ng pagkamatay ni Landon noong February 7, 2023 at nagsagawa tayo ng aktibong investigasyon sa kaso na ito. Isang physician mula sa UPMC, University of Pittsburgh Medical Center na makikita sa complaint, napansin na si Landon ay dumanas sa maraming pisikal na pang-aabuso kasabay ng hindi bababa sa dalawang uri ng emosyonal na pang-aabuso. Ang kanyang mga sugat ay nagdulot ng malubhang sakit noong mga oras na iyon at pinapalabas na hindi siya makatayo, makakain, makainom at nawawalan ng malay. Si Landon ay dumanas ng blunt force trauma sa kanyang ulo, leeg, torso at mga dulo ng kanyang mga limbs. Dumaan din siya sa mahaba at masusing pangangalaga bago siya namatay at meron siyang maraming pasa. Inreklamo ng Alani County Medical Examiner na ang pagkamatay ni Landon ay isang pagpatay. Sa malungkot na kapalaran ni Landon sa takbo ng kanyang maikli at 5 taong buhay, ay dumanas na siya ng matinding trauma at pang-aabuso. Narito tayo ngayon upang ipaglaban ng hustisya para sa kanya at bigyan siya ng dangal na nararapat para sa kanya. Ituloy natin ito. Noong November 3, 2023, bandang 9:37 ng umaga, dinala si Lauren sa Courtroom 6 ng Westmoreland Country Courthouse. Sinundan siya ni Jacob 5 minuto pagkatapos. Sa unang tingin, lumabas siya ng nakaposas, nakangiti at kumakaway. Taglay ang kanyang mahaba at mapulang rosas na buhok. Pagkatapos ay umupo ito at patuloy na nakangiti. Nagsasabi ng mahal kita sa kanyang pamilya na nasa galley. Si Jacob naman ay kabaliktaran. Mukha siyang tahimik at mahihain. Kinikilala ng estado ang pangangailangan na magkaroon ng mga record ng pedya ni Landon at mga record ng telepono ng mag-asawa. Pagkatapos ng ilang palitan, sumang-ayon si Judge Mears na ang Commonwealth ay dapat na gumamit na maingat na pagsisikap sa lahat ng oras. Ngunit hindi niya nakikita ang pangangailangan para sa isang schedule ng paghahayag. Sumang-ayon din ang abogado ng depensa ni Jacob sa hukom na ganun din ang nangyayari sa kanyang kliyente at binigyan ng 30 araw na pagpapaliban. Ang mga akusado ay dinala palabas ng courtroom at natapos na ang pagdinig. Si Lauren at Jacob Maluberti ay nasa Westmoreland County Prison na walang posibilidad ng pagpiyansa. Hindi malinaw kung saan ang ibang kapatid ni Landon pero sigurado na nasa mabuti na silang mga kamay. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag mahihiyang mag-comment, like, share, subscribe, and turn on the notification. Tara, magkape ka muna at mag-iingat ka palagi. Ciao!